Ilan sa atin ang gumagamit ng mga food supplements para punan ang kinakailangang nutrisyon ng katawan. Dahil dito maraming food supplements ang kasalukuyang nasa merkado kung saan maaari itong bilhin ng ating mga kababayan. Atin pong makakasama ngayon sa PTV News Center si Dr. Leo Olarte ng Philippine Medical Association upang ihayag ang mga ikabubuti o ikasasama ng pagtangkilik ng food supplements. Magandang umaga po, Dr. Olarte. Magandang umaga, Bebin, at saka sa lahat ng mga tagapanood sa iyong magandang programa. Yes, Doctor, bakit nga po ba nauuso ang paggamit ng food supplements ngayon? Ano po ba yung advantages nito? Well, ang supplements are considered as complementary or complemental, additional, and of course, minsan sa ating mga pagkain, hindi balance ang ating pagkain, kulang sa mga minerals, vitamins, and nutrients. So, ang ating mga kababayan ay pumupunta sila sa mga food supplements which are complemental and additional sources of vitamins and minerals and nutrients to their food. Well, sir, kahit anong edad po ba pwedeng mag-take ng food supplement o meron pong specific age na kailangan dito po mag-start ng pag-take ng food supplement? Bata o matanda, kahit anong edad, pwedeng kumain, uminom, o mag-take ng food supplements. But I think the more important question, Doctor, is gaano po ba kaligtas yung mga food supplement na available sa market? Kailangan ang mga food supplements na ito ay rehistrado sa Bureau of Food and Drugs. Kung hindi rehistrado, yan ay kontrabando at illegal yan. At hinuhuli ng gobyerno yan dahil hindi yan safe at hindi dapat inumin, tangkilikin ang ating mga mamamayan. Pero sir, kahit po kailangan rehistrado sa FDA, meron pa rin pong mga nakakalusot na food supplements sa merkado. Ano po ba yung mga dapat tingnan ng ating mga kababayan to ensure na ang bibilin po nilang food supplement ay ligtas? Kailangan ang mga food supplements na ito ay binibili sa mga butika, parmasiya o mga sources na mayroong track record, mayroong nakalagay na itong kanilang tindahan ay rehistrado, may proper registration, may mayor's permit, and titingnan yung mga food supplements na yan na nakalagay doon, registered with the Food and Drugs Administration. So kung wala pong nakalagay na registered with FDA, dapat po hindi nila bilhin po ito? Huwag nila bilhin yan, kontrabando yan, hindi nagdaan sa inspection ng Food and Drugs Administration yan. Pero sir, kung halimbawa mamimili, nakainom ng hindi registered na food supplement, ano po yung epekto nito sa katawan niya? Mararamdaman niya po ba to? Maaring lason yan, no? Or may Okay. mga chemicals yan na hindi karapat-dapat at maaring makakasanhi ng sakit sa katawan ng ating mga mamamayan. Well, ano po yung mga posibleng sakit? Does this boil down po sa pagkamatay in the future? Pwede po ba yun kung patuloy po yung pag-inom ng delikadong food supplement? Yes, maaring malason sila, magtatae sila, or magkakaroon ng iba-ibang klaseng sakit, magkaroon ng sakit sa dugo, susuka, at mahihilo. Yan ay iba sa mga kasama sa mga sakit na makukuha nila sa lason na ito na food supplement dahil hindi ito rehistrado sa ating Food and Drugs Administration. Sir, sa mga kaso po na nakainom na po ng hindi ligtas na food supplement, meron pa po ba silang magagawa tungkol po dito? Subong nila sa Food and Drugs Administration, sa FDA o sa police o sa Department of Health para ito'y masubaybayan at maaresto, maimbestigar kung saan galing itong mga food supplements na ito. How about sa presyo, sir? Malalaman po ba natin sa pamamagitan ng presyo kung ang isang food supplement po ay hindi registered? Mas mura po ba to? Ano po ang mga palatandaan? Hindi masyado nating malalaman sa presyo, no? But usually, maaring murang-mura, maaring mahal. Depende sa business technique, no? Strategy. Pero what is very important is that sisiguraduhin natin na may nakatatak doon na rehistrado ito sa Food and Drugs Administration. Well, right now, sir, meron na po ba kayong mga listahan na mga ipinagbabawal na food supplement? At ano-ano po ito? Pwede po ba kayong magpangalan ng ilan? Wala pa akong
kita ng mga bawal ang ating nakita sa palengke, sa mga butika, mga pharmacy are registered with the Food and Drugs Administration. Pero ano po yung, Dr. Olarte, yung mga hakbang ng inyong asosasyon in cooperation with the FDA para po masiguro na yun pong mga ipinagbebenta na food supplements sa merkado ngayon ay ligtas? Well, we advise our patients, pagka sila nagpapakonsulta sa amin, na kailangang suriin ng maigi yung mga gamot na iniinom nila at bumili lamang sa mga tindahan na talagang mayroong track record of safety, no? And by public education, lecture, through media, and through public fora, sinasabi namin sa ating mga mamamayan, sa ating mga pasyente na ang pag-iinom ng mga food supplements ay dapat ingatan dahil maraming madidisgrasya pag yung food supplement ay peke, no? Maraming false claims, misrepresentation, Yes. sabihin na ito'y gamot para sa cancer, ito'y gamot sa lahat mga sakit. Opo. Yan ay panggugulang at sayang ating pera sa pagbili nito. So, we must always be careful and ask whether or not the medicine, the food supplement which we are taking, which is not considered as medicine, ito yung mga supplemental, complementaring pagkain lamang, food supplements, no therapeutic value, ito ay dapat nating tiyakin na ito ay talagang rehistrado sa ating Food and Drugs Administration. Dr. Olarte, bilang expert po sa field ng medicine, would you recommend ang paggamit ng food supplements? Well, yes. May mga value din ito, no? Medical value. Kailangan natin ma-supplementahan ang ating pagkain na minsan ay kulang sa minerals and nutrients. Pag hindi balance ang ating diet, we are faced with too much stress, physical labor, emotional tension. Kailangan natin ng food supplement. Pero meron po bang ito po bang food supplement talaga pong alternative para sa mga nutrients na makukuha natin sa mga fruits, vegetables at mga pagkain? Or kung hindi man po, ano po yung posibleng alternative dito? Scientifically speaking, hindi ito matatawag nating alternative, no? Ito yung mga supplement lamang, complementary sila to add more to what we are eating, to add more nutrients, vitamins, and minerals. So, sila ay complementary, pero hindi natin masasabi na alternative kasi kung alternative sila, maaaring hindi na lang tayo kumakain ng balanced diet o Opo. yung main source, pero dito na lang tayo magdidepende sa mga food supplements na ito, na which is not correct also. Well, sir, you have mentioned yung mga advantages ng pag-take in ng food supplements. Ngayon naman po, gusto ko pong malaman, meron din po bang disadvantages kung halimbawa registered naman po itong food supplement na Advantages. disadvantages, sir? Meron po ba mga side effects po, negative side effects? Pagka na-overdose ka, overdosage, magkakaroon din ng masamang side effect. Maaring mag-cause din ito ng pagtatae, pagkakasakit, no? Pagsusuka, kung sobra naman ng mga food supplements na iniinom natin. Okay, sir, panghuli na lang po, paalala ninyo sa ating mga kababayan na nanonood ngayon tungkol po sa paggamit ng mga food supplements. Ang paggagamit ng food supplement ay dapat suriin natin na ito'y hindi peke, na ito'y hindi nagbibigay ng unnecessary claims, no, which are not documented, hindi totoo, misrepresentation, at kailangan titingnan natin na itong mga food supplements na ito ay talagang rehistrado sa Bureau of Food and Drugs. At mag-ingat tayo dahil ang ating kalusugan ay isang kayamanan natin. Maraming salamat po, Dr. Leo Olarte, Pangulo ng Philippine Medical Association.